Okay, so ngayon, ito na yung pinakuluan ko. So, naibabad na natin dati yan. At natenga ng ilang linggo, kaya pinakuluan ko lang, in-sterilize ko lang ulit. Pero hindi na natin siya ibababad sa calcium nitrate kasi nababad na natin siya dati. So, ang gagawin ko, iayos ko muna. Wait lang. Okay, so nandito ako, medyo malapit dun sa drain namin. So, yan. Medyo mainit pa siya, pero hindi na siya yung sobrang init. Maligam-gam na, umaga. Ganyan ko lang siya. Kunin lang natin. Diba kanina parang halos puno siya nito. Ang lalagyan niya. Tingnan natin kung ganun pa rin pagkatapos natin siyang mabasa. Sana medyo ganun pa rin kadami kasi kailangan natin yan. Para medyo mabawasan yung init. Or meron pa akong isang way, ang ginagawa ko pag ganito lang naman kakaunti. Meron akong screen, parang kulambo, kumbaga, doon. Dinidrain ko doon, tapos doon ko pinipiga. Ito kasi medyo konti-konti lang naman. Medyo matsatsaga ako naman to ng ganito lang. Tapos yung sobrang tubig, siyempre tapon na yan. Or pwede naman nating ipandilig kasi wala naman tong calcium nitrate. Ano lang siya, mainit na tubig. Pandidilig ko na lang siguro. Yan siya. Kasi medyo parang gano'n naman karami. Tapos, ayun na. Meron ka ng pwedeng gamitin na pang transfer. Mas maganda kasi yung mga pang transfer natin, naka-sterilize na lang kaagad. Para sa akin pero kasi merong may mga nakasubok na rin yata na na hindi naman nila iniinit or ini-sterilize. Basta nagawa na nila dati. Kunyari, napagtaniman na nila. Parang reuse na coco peat. May gumagawa naman yata nun. Hindi ko pa lang nasusubukan kasi may mga used coco peats ako dyan. Hindi ko pa siya nare-reuse. Ito naman, kahit sabihin kong hindi ko pa siya nagagamit, nakikita ko sa may mga insekto, hindi ko lang yung klaseng insekto yun nakikita ko rin sila sa mga tanim ko mukhang hindi naman sila yung trips. Pero kasi, baka maka-apekto sila habang habang maliit pa yung seedlings ko. Kaya gusto ko sana walang insekto habang lumalaki yung mga seedlings. Kaya, ayan, ini-sterilize ko para lang mamatay yung mga nabuhay ng insekto. Kasi mahigit 3 linggo ko yatang hindi ito nagamit. Kasi nung nakaraan, nung nag-sterilize nga ako, masyadong namang madami. Sa proseso natin, dito sa ginagamit kong net caps, hindi naman siya masyadong consuming sa coco peat. Parang ganito lang karami yun. Ganito lang karami. Isang net caps na yun. Ito, sobra-sobra pa nga yata yan. Kasi yan, sa isang puno niyan, may higit 50 na net caps ang magagawa ko. Kaya tipid. Pero ngayon, may mga drawback nga rin kasi yung ganung setup. Pero maganda siya sa Kratky, sa DWC na setup kasi nakababad lang naman yung ugat mo sa tubig. Yung NFT, tsaka aeroponics. Aeroponics, ibang setup din naman. Yung NFT na nakikita natin, kaya styrocup gamit nila. Para mas matagal yung retention ng tubig, naka-styrocup sila. Kasi mas maraming coco peat, mas madaming tubig. Kasi diba hindi naman yung continuous flow So kung mag-NFT man ako, tapos gagamitin ko net caps, posible continuous flow ang magiging setup ko. Kung sa kanila, parang 15 minutes on, 15 minutes off. Baka sa akin, 5 minutes off lang. So, kaysa 5 minutes off, i-continuous flow mo na. Wala lang. Yun lang yung idea ko Idea ko lang yun. Idea ko. Naiisip ko lang. Kung ipipilit ko pa rin na net caps yung gagamitin ko sa
NFT setup. Kasi nga tulad ng sabi ko sa inyo, may advantage din yung net caps kasi nga maliit, konti lang konsumo ng cockpit, etc. Pero idea ko lang yun Pero nga, naisip ko lang. Pwede siya sa NFT. Basta gagawin mong continuous yung flow ng nutrient mo. Yun nga lang, yung gastos. Gastos naman sa kuryente. Wala pa akong ganung setup Pag nagkaroon ng budget. Ngayon kasi, per box ko, maganda man yung tubo o hindi, pinipilit ko na 200 pesos maitabi ko para sa business. Parang ganun yung setup ko ngayon. Kung kulang, papaluwal. Kung hindi, tuloy lang. Di mas maganda. Kasi parang nagiging sustainable siya kung ganun. Pero ngayon, wala pa. Pero wala ka talagang asahang sahod sa akin Ako sahod dito. Kasi hindi naman kaya. Maliit lang. Pero, todo ang supply wala akong problema sa supply ay naku, dumenyo pa ako. Wala akong problema sa supply ng lettuce ko. So ayun lang naman papakita ko sa inyo. Siguro next video na lang pakita ko sa inyo pag nagta-transfer na ako. So ganun lang. So pwedeng bukas mo na gamitin yan, pero ako mamaya ko na agad siya gagamitin para makita nyo na rin, kasi alis nga ako bukas at mga halos 2 araw akong wala. So hopefully sa 2 araw na yon wala masyadong mangyari sa mga alaga ko. Lalo na yon kasi for harvest na yon. Pero maliit, 'di ba? Maliit, sorry, layo yung turo ko. Ito pala. Maliit kumpara dito. 2 days ang pagitan nila. Ito malaki. Meron pa ako mga pula diyan, para sa akin lang 'yan kasi hindi naman siya ganun kagandang tubo, Scamander. Pero pwede na para sa akin. Maganda ba 'yan? Hindi ko alam kung maganda kasi magaan Parang nasa 50-60 grams lang yan Malamang kung aalagaan mo yan hanggang full grown, abot ka pa nga ng 60 days. Palagay ko Kasi yan, 45 days ko lang sila inaalagaan dito Anyway, yun lang naman. Humaba na. At balik na tayo dito. So, ayun na siya. Ganun pa rin naman karami. Lilinisan ko na lang yon. And that's it. Bye-bye!